Pinalayas ako na parang asong ulol. Sa mismong gabing nag-aagaw buhay ang taong nagligtas sa akin. Habang basang-basa ako, sa walang awang buhos ng ulan, damang-dama ko ang hapdi ng halakhak ng halimaw na madrasta sa loob ng mainit na mansyon, nagdiriwang kasama ang kanyang kabit. Wala kang kwentang alila, magnanakaw, yan ang mapanghamak na husga ng kaisa-isang anak ng amo ko na nabulag sa kasinungalingan. Ngunit hindi niya alam, tangan ko ang ebidensyang wawasak sa lahat ng ilusyon nila. Babalik ako, hindi bilang isang hamak na utusan, kundi bilang tagapaningil ng hustisya. Huli na ba ang lahat para isalba ang huling hininga ng aking tagapagligtas? Anak, hirap na ako. Pero wag kang mag-alala, aalagaan ko ang papa mo kahit ikamatay ko pa. Ang malambing at garalgal na tinig na iyon ni Lilia ay umaling-aungaw sa buong silid, kasunod ng pagpindot niya sa screen ng telepono upang patayin ang tawag. Nang mamatay ang ilaw ng cellphone, naglaho rin ang anumang bakas ng luha at pagdurusa sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malamig at nandidiring tingin. Walang babala niyang dinampot ang lalagyan ng malamig na kanin sa mesa at buong lakas itong ibinato sa gawin ni Winona. Pulutin mo iyan, hampas lupa. Sayang ang perang pinapakain ko sa inyo ng matandang iyan. Sa halip na umiwas, tahimik na yumuko si Winona. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay mariing nakadiin sa isang maliit na kutsara. Pilit na dinudurog ang nag-iisang natitirang tableta para sa puso ni Don Claro upang ihalo sa isang maliit na baso ng tubig. Bawat butil ng kanin na tumama sa kanyang balikat ay tila mabigat na bato, ngunit mas nakadudurog sa kanyang dibdib ang katotohanan ito, na lamang ang tanging gamot na magdudugtong sa buhay ng matanda. Wala siyang lakas upang sumagot. Ang kanyang lalamunan ay tila tinusok ng libu-libong karayom habang pinipigilan ang namumuong hikbi na nais kumawala sa kanyang mga labi. Sa ibabaw ng lumang wheelchair sa gilid ng madilim na kwarto, nakaupo si Don Claro. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tuluyang naging paralisado matapos ang matinding stroke. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw upang ipagtanggol ang babaeng itinuturing na niyang tunay na anak. Ang tanging nagagawa lamang niya ay ang lumuha. Masaganang umagos ang mga luha sa kanyang namimilipit na pisngi, nag-iwan ng mainit na bakas ng kawalang lakas at matinding paghihinagpis habang pinagmamasdan ang pagmamalupit ng kanyang sariling asawa sa taong tanging nagmamalasakit sa kanya. Lumapit si Lilia. Ang kanyang mamahaling takong ay mariing tumapak sa mga nagkalat na butil ng kanin sa sahig. Walang pasubali niyang sinabunutan si Winona at sa pilitang iniangat ang mukha nito. Subukan mo lang magsumbong kay Mateo at sinisiguro ko sa iyo, sa kangkungan pupulutin ang matandang iyan. Gusto mong mabuhay siya? Magsilbi kang parang aso. Ang matalim na banta ng madrasta ay tila lason na sumuot sa isipan ni Winona bago siya marahas na itinulak pabalik sa sahig. Umikot si Lilia at marangyang naglakad, bitbit ang kayabangan at ang nakakalasong kapangyarihan na umalipin sa dalawang kaawa-awang kaluluwa. Nang makalayo ang madrasta, dali-daling gumapang si Winona palapit sa wheelchair. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang kupas at manipis na kamiseta upang banayad na pahirin ang mga luha sa kulubot na mukha ng matanda. Pilit siyang umukit ng isang nangiti sa kabila ng panginginig ng kanyang mga labi, isang ngiting nagkukubli ng matinding takot at pighati. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan, Lo. Ako ang bahala. Gagawa ako ng paraan. Ang bulong niya ay puno ng pagsamo. Sinusubukan ibuhos ang lahat ng natitira niyang tapang upang bigyan ng pag-asa ang matandang minsan ay nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Bago pa man maipainom ni Winona ang gamot, muling pumasok si Lilia habang nagmamadaling nagbabasa ng isang mensahe sa kanyang telepono. Isang di kilalang numero ang nagtatanong kung kailan mapapabilis ang paglilipat ng mga titulo. Naiinis na hinablot ng madrasta ang braso ni Winona at walang awang kinaladkad ang dalaga palabas ng kwarto. Bago pa makapanlaban si Winona, isinara ni Lilia ang pinto at inilak ito mula sa labas gamit ang nag-iisang susi.
Naiwan si Winona sa pasilyo, nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Mula sa loob, dinig na dinig niya ang hirap at garalgal na paghinga ni Don Claro. Isang sitwasyon na tila unti-unting pumapatid sa sarili niyang hininga. Paano niya isasalba ang buhay ng kanyang anyan kung ang mismong daan patungo rito ay tuluyan ng isinara ng kasamaan? Mula sa malamlim na anino ng likod bahay, mariing inilagay ni Lilia ang mga nakatiklop na papel de bangko sa magaspang na palad ni Aling Rosa. Ang matandang tsismosa ay ngumiti ng patago, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Siguraduhin mong aabot sa buong barangay na ang babaeng iyan ay isang linta na nagsusuot ng may ikling damit para akitin ang matanda at makuha ang pera ng pamilya. Mariin at pabulong na utos ng madrasta. Tumango-tango si Aling Rosa. Bitbit ang sumpa na wawasak sa natitirang dignidad ng kaawa-awang katulong. Nang umagang iyon, mabibigat ang mga hakbang ni Winona palabas ng eskinita upang bumili ng mainit na lugaw para kay Don Claro. Sinalubong siya ng mga nanlilisik at mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ang bawat bulungan na nagmumula sa mga nagkukumpulang kababaihan ay tila matutulis na patalim na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Malandi, manggagamit, ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, bagaman walang tuwirang nagsasalita sa kanyang harapan. Yumuko na lamang si Winona, pilit na pinipigil ang pagbabadyang luha habang idinidiin ang maliliit niyang kuko sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapupulang marka. Wala siyang kakamping mahihingan ng tulong at ang buong mundo ay pinaniwala sa isang kasinungalingan. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang patibong. Nakaupo si Lilia sa sala, ang telepono ay nakapatong sa mesa at nakabukas ang speakerphone upang marinig ang boses ni Mateo mula sa kabilang ibayo. Hoy Winona, bakit ngayon ka lang? Buong umaga na akong nag-aalaga rito sa papa mo habang ikaw ay naglalakwatsa sa labas. Matining at nagmamakaawang tinig ng madrasta, nagpapanggap na isang pagod na asawa. Nagulat si Winona at mabilis na nagpaliwanag na bumili lamang siya ng almusal para sa matanda. Ngunit bago pa man siya makatapos, matalim na sumingit ang boses ni Mateo mula sa telepono. Puno ng pagkadismaya at galit. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na dyan. Binabayaran kita para tulungan ang mama, hindi para maging pabigat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Winona. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa matinding pighati. Nais niyang isigaw ang katotohanan, ngunit ang nanlilisik na mga mata ni Lilia ay nakatitig sa kanya, tila nagpapaalala na hawak nito ang buhay ng kanyang amo. Wala nang ibang pagpipilian si Winona kundi ang lumabas muli ng palihim upang hanapan ng lunas ang papalalang kalagayan ni Don Claro. Ang tanging yamang mayroon siya ay ang gintong kwintas na may maliit na palawit, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang yumaong ina. Sa harap ng maruming salamin ng bahay sanglaan, nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaalis ang kwintas mula sa kanyang leeg. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Dahan-dahan niyang inilapit ang malamig na metal sa kanyang mga labi at idinampi ang isang magaan, ngunit punong-puno ng pangungulilang halik. Patawad, inay, pero kailangan po ako ng taong nagdugtong sa buhay ninyo noon. Bulong ng kanyang isipan habang kusang lumalandas ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ipinasok niya ang kwintas sa maliit na butas ng salamin, kapalit ng ilang libong piso na pantawid buhay ng kanyang tagapagligtas. Nang makabalik siya sa mansyon bitbit ang gamot, napansin niyang bukas ng bahagya ang pinto ng tanggapan. Nagtago siya sa madilim na pasilyo, idinikit ang sarili sa malamig na pader at maingat na nakinig. Bakit kailangan mo ng ganoon kalaking halaga ng pera ngayong linggo, Lilia? Boses iyon ng isang lalaki, ang palihim na mangingibig ng madrasta na si Attorney Perez. Hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay matapos na natin ito, sagot ni Lilia na may kaakibat na malamig na ngiti sa kanyang tono. Ihanda mo na ang pekeng testamento. Bukas na bukas din, tapusin na natin ang buhay ng matandang iyan. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang kanyang paghinga ay tila naputol sa lalamunan.
At ang pintig ng kanyang puso ay mabilis na nag-uunahan sa takot. Sa kanyang nanginginig na palad na pinagpapawisan ng malamig, mariin niyang nakuyom ang maliit na resibo mula sa bahay sanglaan. Ang manipis na papel ay gusot na, nakabaon sa kanyang balat at tila nagsisilbing tanging saksi sa napipintong trahedya na yayanig sa kanilang lahat bukas ng umaga. Sa isang madilim na sulok ng silid ni Don Claro, tanging ang paminsan-minsang pagkukurap ng pundidong bumbilya ang nagsisilbing liwanag habang nakayuko si Winona. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na hawak ang isang pudpod na lapis, isinusulat ang bawat pang-aabuso, bawat pagkakait ng pagkain, at bawat pananakit na ginagawa ni Lilia sa matanda. Sa pagitan ng mga pahina ng isang punit-punit at naninilaw na kwaderno, maingat niyang isiningit ang mga resibo mula sa bahay sanglaan. Ang mga gusot na papel na ito ang magpapatunay na sarili niyang dugo at pawis ang iginagapang niya mabili lamang ang gamot ng kanyang amo. Pumatak ang isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis na nag-iwan ng mantsa sa ibabaw ng papel. Ngunit mabilis din niya itong pinunasan. Itinago niya ang kwaderno sa pinakailalim ng kanyang lumang maleta na nakasilid sa ilalim ng higaan. Baon ang nag-iisang pag-asa na darating ang araw na makakamit din nila ang hustisya. Walang pasabing bumukas ng marahas ang pinto ng kwarto, sapat upang magulat at mapatayo si Winona. Pumasok si Lilia na may nanlilisik na mga mata. Agad na naghalungkat sa mga kabinet at sa ilalim ng mga unan ng matanda. Nasaan ang mga alahas ng mama ni Mateo? Sigurado akong ikaw ang nagnakaw nun, patay gutom ka. Matalim na akusa ng madrasta habang pinaghahagis ang mga damit ni Don Claro sa sahig. Bago pa man makasagot si Winona, isang mabigat at nagpupuyos na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakatama ay nagpabagsak sa kanya sa malamig na semento. Nalalasahan niya ang init ng dugong umaagos mula sa pumutok niyang labi, ngunit hindi siya dumaing. Mahigpit niyang yinakap ang kanyang mga tuhod at nanatiling nakayuko, iniiwasan ang paningin ng madrasta upang hindi nito mahalata ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa nakatagong kwaderno na ilang di pa lamang ang layo mula sa kinatatayuan nito. Nasaksihan ni Don Claro ang buong kalupitan mula sa kanyang silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas at bumaba sa matinding galit at awa para sa dalagang walang ibang ginawa kundi ang maglingkod sa kanya. Dahil hindi makapagsalita at lumpo ang kalahating katawan, ginamit ng matanda ang kanyang natitirang malakas na kamay. Buong puwersa niyang inihampas ang kanyang nanginginig na kamao sa matigas na bakal ng wheelchair. Ang paulit-ulit na pagtama ng kanyang laman sa malamig na metal ay ginawa niya upang makuha ang atensyon ng kanyang asawa at mailayo ang pananakit nito kay Winona. Nakita ni Lilia ang ginagawa ng matanda, umirap lamang ito at naiinis na lumabas ng kwarto, naiwan ang dalawang kaluluwang sugatan na patuloy na naghiusa sa loob ng 4 na sulok ng impyernong iyon. Nang tuluyan ng bumalot ang katahimikan ng gabi sa buong mansyon, dahan-dahang lumapit si Winona sa tabi ng matanda. Sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nakita niya ang matinding pamamaga at pangingitim ng kamao ni Don Claro dahil sa ginawa nitong paghampas kanina. Kumuha si Winona ng isang maliit na bote ng haplas at umupo sa sahig, ipinatong ang kamay ng matanda sa kanyang hita. Kakaiba ang haplos ng kanyang mga daliri, magaan, maingat, at puno ng pagmamahal na parang sa isang tunay na ama. Patawad po, Lo, dahil nasasaktan kayo ng dahil sa akin, nanginginig at basag na bulong ni Winona habang idinadampi ang langis sa mga pasa ng matanda. Sinubukan ni Don Claro na ibuka ang kanyang mga daliri upang banayad na hawakan ang magaspang na palad ni Winona, isang tahimik na paraan ng pagsasabing hindi siya nagsisisi at labis siyang nagpapasalamat sa presensya nito. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, ang simpleng sandaling iyon ay nagdala ng kakaibang init na naghilom ng bahagya sa kanilang mga wasak na damdamin. Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang kwarto ng madrasta, abala si Lilia sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang umilaw ang screen ng kanyang sariling telepono.
Isang maikling mensahe ang lumitaw na nagsasabing na-rebook na ang isang flight. Isang detalyeng nagpapahiwatig ng kanyang mabilisang pagtakas. Kasabay nito, umilaw din ang telepono ni Don Claro na kinumpiska at matagal nang itinatago ni Lilia. Mula sa screen nito ay bumungad ang pangalan ni Mateo. Surprise pa. Uuwi ako bukas ng gabi. Gusto ko kayong gulatin. Saad ng mensahe mula sa lalaking nagpapakahirap sa Dubai. Sa halip na matakot na mabisto ang kanyang mga kasamaan, dahan-dahang gumuhit ang isang napakalamig at nakapangingilabot na ngiti sa mga labi ni Lilia. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng screen ng telepono, ang kanyang ngiti ay tila isang patalim na nahahasa, handang-handa na upang isakatuparan ang pinakamalupit na patibong na wawasak hindi lamang kay Winona, kundi maging sa mismong pag-asa ng mag-ama. Ang malamig ng ngiti sa mga labi ni Lilia ay hindi naglaho hanggang kinabukasan ng gabi, ang mismong oras ng inaasahang pag-uwi ng kanyang anak-anakan mula sa ibang bansa. Maingat niyang pinlano ang bawat galaw upang isakatuparan ang perpektong patibong. Pumasok siya sa silid ni Don Claro habang natutulog ang matanda at pasikretong kinuha ang maliit na bote ng gamot na panlunas sa matinding atake sa puso. Dinala niya ito sa bukas na kaha de yero sa kabilang sulok ng silid at itinago sa pinakailalim. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang makakapal na bungkos ng pera at sadyang ipinatong ang mga ito sa ibabaw ng gamot. Iniwan niyang nakabukas ng bahagya ang mabigat na pintuan ng bakal ng kaha, isang tahimik na pain na naghihintay lamang sa kaawa-awang biktima nito. Sa labas ng pinto, nanatiling nakatayo ang madrasta. Pinagmamasdan ang orasan habang hinihintay ang pagdating ni Mateo na magsisilbing saksi sa tuluyang pagkasira ni Winona. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang ritmo ng paghinga ni Don Claro. Ang kanyang dibdib ay mabilis at puwersahang tumataas at bumababa. Tila kinakapos ng hangin ang kanyang mga baga. Namimilipit ang kanyang buong katawan sa ibabaw ng kama habang ang kanyang nag-iisang malakas na kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Sinusubukang labanan ang tila nakadudurog na sakit. Nang pumasok si Winona, bit-bit ang isang basong maligamgam na tubig. Halos mabitawan niya ito nang makita ang naghihingalong kalagayan ng matanda. Namutla ang buong mukha ng dalaga at ang malamig na pawis ay mabilis na gumapang sa kanyang noo. Tumakbo siya patungo sa maliit na mesa kung saan palaging nakalagay ang gamot. Ngunit laking gulat niya nang makita itong walang laman. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang binubuksan ang lahat ng drawer. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa naguunahang mga luha ng matinding pagkatakot. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, nahagip ng kanyang paningin ang awang ng kahadiyero. Nang lumapit siya, nakita niya ang gilid ng pamilyar na bote ng gamot na bahagyang nakasilip sa ilalim ng mga salapi. Walang pag-aalinlangan. Inilusot ni Winona ang kanyang nanginginig na mga kamay sa loob ng kaha. Pilit niyang hinahawi at dinadampot ang mga bungkos ng pera upang makuha ang lunas na nasa ilalim nito. Subalit habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang mahinang paggalaw mula sa kama. Sa kabila ng matinding hirap sa paghinga at pamimilipit sa sakit, pilit na iniangat ni Don Claro ang kanyang kamay. Ikinumpas ng matanda ang kanyang mga daliri. Mahinang itinataboy si Winona palayo. Sa pamamagitan ng kanyang nanlulumong mga mata na puno ng luha, tila nakikiusap ang matanda na tumakbo na ang dalaga at iligtas ang sarili, batid ang maitim na balak ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito alintana ni Winona. Ang tanging nasa isip niya ay ang isalba ang buhay ng nag-iisang taong naging pamilya niya. Eksakto sa sandaling mahawakan ni Winona ang mga bungkos ng pera kasama ang bote ng gamot. Isang mabigat na bagay ang bumagsak sa sahig mula sa pasilyo, lumikha ng isang malakas at nakakabinging alingawngaw sa buong mansyon. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng isang maliit na kahon na binalot sa magandang papel. Isang espesyal na regalong binili pa mula sa Dubai. Dahan-dahang napalingon si Winona. Sa hamba ng pintuan,
nakatayo si Mateo. Ang kanyang pagod ngunit nananabik na anyo dahil sa mahabang biyahe ay mabilis na naglaho. Nakatingin siya ng direkta kay Winona na sa mga oras na iyon ay nakaluhod sa harap ng kahadeyero. Yakap-yakap ang napakaraming pera ng kanyang ama. Ang mga mata ni Mateo na sana ay puno ng pangungulila para sa kanyang pamilya at pag-asa ay biglang nabasag. Pinalitan ito ng isang nag-aapoy na panlilisik na nagdadala ng pinakamatinding puot at pagkadismaya. Sa mga matang iyon, walang nakitang katotohanan si Mateo, kundi isang malupit na kasinungalingan na tuluyang dumurog sa kanyang tiwala. Ang paningin ni Mateo ay nagdilim, tuluyang nilamon ng puot ang anumang pananabik na kanyang inuwi mula sa ibayo. Mabilis siyang humakbang palapit, ang kanyang malalaking kamay ay marahas na humablot sa mga salaping yakap-yakap ni Winona. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakabig, nawalan ng balanse ang dalaga at napabagsak sa matigas na sahig. Hayop ka, pinagkatiwalaan kita, tapos pagnanakawan mo lang ang papa ko. Nanginginig ang boses ni Mateo. Bawat salita ay may dalang punyal na tumagos sa dibdib ng dalaga. Hindi makapaniwala si Winona na ang lalaking inaasahan niyang magiging tagapagligtas nila ay siya pang magdudulot ng pinakamatinding sakit. Bago pa man makapagsalita si Winona, mabilis na pumasok si Lilia mula sa pasilyo. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng huwad na pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay parang ulan na bumagsak ng walang pangingimi. Mahigpit niyang niyakap si Mateo, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ng binata habang umaarte bilang isang kaawa-awang biktima. Anak, salamat sa Diyos at dumating ka. Matagal na niyang pinagnanakawan ang papa mo at pagod na akong magtiis sa kalupitan ng babaeng iyan. Ang maapanlinlang na mga hikbi ng madrasta ay lalong nagpagatong sa nag-aalab na galit ng bulag na anak. Gumapang si Winona palapit kay Mateo. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mga tuhod na tumama sa semento. Mahigpit niyang niyakap ang binti ng binata, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at malamig na pawis. Hindi po totoo iyan, Kuya Mateo. Kinuha ko lang po ang gamot ni Loclaro dahil nahihirapan po siyang huminga. Pagsamo ni Winona, habang nanginginig na iniaabot ang maliit na bote ng gamot. Ngunit bago pa man ito makita ng maayos ni Mateo, mabilis na sumipa ang sapatos ni Lilia. Ang bote ng gamot ay tumilapon sa pinakasulok ng silid, nagtago sa ilalim ng mabigat na kabinet, kasabay ng pagsigaw ng madrasta na isa lamang itong gawa-gawang palusot. Sa ibabaw ng kama, ang kalagayan ni Don Claro ay mas lalong nakadudurog ng puso. Ang kanyang dibdib ay patuloy na naghihingalo habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pighati. Masaganang umagos ang kanyang mga luha, bumabaha sa kanyang kulubot na pisngi habang pilit niyang iniuunat ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang anak. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na si Winona ang nag-iisang nagligtas sa kanya at binibigyan lamang siya nito ng gamot. Ngunit tanging isang garalgal at mahinang pag-ungol lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kawalang lakas na iyon ay sumaksak ng paulit-ulit sa kaluluwa ng matanda, lalo na nang makita niyang tiningnan lamang siya ng kanyang anak nang may pag-aalala. Inisip na ang kanyang pag-ungol ay dahil sa takot kay Winona. Binaliwala ni Mateo ang pagsusumamo ni Winona. Mariin niyang hinawakan ang manipis na tela ng damit ng dalaga sa bandang balikat at walang awang hinila ito patayo. Kinaladkad niya si Winona palabas ng silid, pababa ng hagdan, hanggang sa marating nila ang malaking pinto ng mansyon. Habang kaladkad siya palabas, ang mga mata ni Winona ay hindi nakatuon sa nagngangalit na lalaking humihila sa kanya. Ang kanyang nanlulumo at nangungulilang paningin ay nakapako pabalik sa direksyon ng kwarto ni Don Claro sa itaas. Kahit pa itinaboy siya ng taong dapat sana ay magtatanggol sa kanila, ang tanging inaalala ng kanyang wasak na puso ay kung paano na ang matandang naiwan sa mga kuko ng halimaw. Sa kalagitnaan ng kaguluhang iyon, walang sino man ang nakapansin na ang lumang maleta ni Winona sa ilalim ng kanyang higaan ay naiwang nakabukas
At ang madugong kwaderno na naglalaman ng lahat ng ebidensya ay wala na sa orihinal nitong pinagtataguan. Sa labas, ang kalangitan ay nagbubuhos ng walang ampat na ulan. Hinahampas ng malamig na hangin ang mga puno sa paligid. Binitawan ni Mateo si Winona dahilan upang muli itong mapadapa sa maputik at basang semento ng bakuran. Wala kang utang na loob, lumayas ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik. Ang malamig at walang pusong pagtataboy ng binata. Isinara niya ang malaking pintuang bakal at ang mataas na gate, hinayaan itong sumalpok sa hamba at mag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa puso ng dalaga. Sa labas ng matataas na rehas, nanatiling nakakapit si Winona. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding lamig at bighati, ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng ulan na bumabasa sa kanyang mukha. Nang dahan-dahan siyang tumingala sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang bulto ni Lilia. Nakatayo ang madrasta sa likod ng salamin, may nakapaskil na napakalaking ngiti ng tagumpay sa mga labi. Dahan-dahang itinaas ni Lilia ang kanyang hintuturo at idinaan iyon sa kanyang leeg. Isang tahimik, ngunit malinaw na mensahe ng kamatayan para kay Don Claro. Parang piniga ang puso ni Winona sa matinding takot. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim na may isang katanungang patuloy na sumusugat sa kanyang diwa. Paano niya ililigtas ang kanyang tagapagligtas kung mismong ang anak nito ang nagtaboy sa kanya sa kapahamakan? Sa ilalim ng gulanit at tumutulong bubong ng isang luma at madilim na hintuan ng bus, nakabaluktot ang katawan ni Winona habang mahigpit na niyayakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang kanyang manipis na damit ay punong-puno ng tubig. Bumabakas sa kanyang giling-gilingan ang panginginig ng kanyang buong katawan, habang ang malamig na hangin ng gabi ay tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Malinaw pa sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Don Claro nang bayaran nito ang lahat ng bayarin sa ospital para sa operasyon ng kanyang ina, nang walang hinihinging anumang kapalit o kasulatan. Ang utang na loob na iyon ang naging kaisa-isang rason kung bakit kahit itaboy siya ng buong mundo at tawaging magnanakaw, hinding-hindi niya magagawang tinalikuran ang matandang nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya noong panahong wala na silang matakbuhan. Samantala, sa loob ng mainit at marangyang mansyon, nakaupo si Mateo sa gitna ng malawak na sala, nakatitig sa kawalan. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga palad na ginamit niya kanina upang itulak ang isang babae sa maputik na semento. Bagaman puno ng puot ang kanyang isipan dahil sa mga narinig na akusa, may isang maliit at makulit na tinig sa kaibuturan ng kanyang damdamin ang tila bumubulong na mayroong hindi tama. Hindi siya mapakali. Ang bawat malalim na buntong hininga niya ay may kasamang kakaibang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Tila may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanyang konsensya pabalik sa eksena ng kanyang ginawang pagtataboy. Dahan-dahang lumapit si Lilia, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas na may umuusok pang singaw. Inilapag niya ito sa harap ni Mateo nang may malambing at mapagkalingang kilos bago marahang hinaplos ang balikat ng binata. Huwag mo nang isipin, yon anak. You did the right thing for your family. Delikado ang babaeng iyon para sa papa mo. Baka kung ano pa ang magawa niya, mahinhin at puno ng huwad na pag-aalala na saad ng madrasta. Itinago ni Mateo ang kanyang pag-aalinlangan at tumango na lamang, pilit na nilulunod ang kanyang sariling hinala sa tamis ng mga salita ni Lilia, bagaman ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba ng walang maliwanag na dahilan. Sa labas, sa kabila ng kadiliman at patuloy na paghampas ng malakas na ulan sa mga puno, narating muli ni Winona ang likurang bahagi ng mataas na pader ng dinigan. Ang harang ay nababalot ng matatalim na kawat na tila mga ngipin ng isang halimaw na handang sumugat sa sinumang mangangahas. Walang pag-aalinlangan niyang itinuon ang kanyang mga kamay sa magaspang na semento at sinimulang akyatin ang pader. Ang bawat pagtama ng kidlat sa kalangitan
ay nagpapakita ng kanyang mukhang puno ng pait, ngunit bakas ang isang matatag na determinasyon. Ang matatalim na tinik ng kawat ay bumaon sa kanyang mga palad, nag-iwan ng mapupulang sugat na agad ding hinuhugasan ng ulan bago pa man ito tuluyang magmantsa. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang balat. Ang bawat masakit na hakbang niya pataas ay alay niya para sa kaligtasan ng matandang itinuring na niyang pangalawang ama. Nang malampasan niya ang mapanganib na bakod, dahan-dahang gumapang si Winona sa ilalim ng malalabay na halaman, maingat na iniiwasan ang anumang ingay na maaaring makakuha ng atensyon ng mga gwardya o ni Mateo. Patungo siya sa bintana ng silid ni Don Claro na nasa ibaba lamang ng balkonahe. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, isang boses ng lalaki na hindi pamilyar sa kanyang pandinig ang narinig niyang nagmumula sa loob ng silid, kasunod ng isang mahinang halakhak mula kay Lilia na puno ng pananabik. Sige na, Lilia, papirmahin mo na ang matanda bukas, habang mahimbing na natutulog ang anak niya para wala ng sagabal. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na muling tumama sa katinuan ni Winona, habang ang dilim ng gabi ay mas lalong naging mapanganib sa kanyang pandinig. Sino ang lalaking kasama ni Lilia sa loob ng kwarto ni Don Claro sa kalagitnaan ng gabi? At ano ang balak nilang gawin sa matanda bago magbukas ang bukang liwayway? Sa gilid ng bintanang nababalot ng makapal na kurtina, idinikit ni Winona ang kanyang muka sa malamig na salamin. Pigil ang kanyang boses, maging ang bawat paghinga niya ay tila isang krimen na kailangang itago sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mula sa maliit na awang ng tela, nasilayan niya ang loob ng silid na puno ng karangyaan, ngunit masangsang ang amoy ng kataksilan. Nakita niya si Lilia, ang babaeng nagpapanggap na nagdadalamhati, na ngayon ay masuyong nakasandal sa bisig ni Attorney Perez. Ang kanilang mga anino sa pader ay tila dalawang halimaw na nag-uulyap sa dilim habang pinaplano ang katapusan ng isang inosenteng buhay. Inilabas ng abogado ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa kung saan kumikinang ang dulo ng isang matalim na karayom sa ilalim ng madilaw na liwanag ng lampara. Matapos siyang pumirma, iturok mo agad ito. Walang makakapansin, parang atake sa puso lang ang magiging hitsura nito. Ang bulong ng lalaki ay puno ng malamig na kamatayan. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang ginaw na nadarama niya mula sa basang damit ay wala pa sa kalahati ng panginginig na dulot ng marahas na katotohanang kanyang narinig. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib, nagnanais na sumigaw, ngunit pilit na sinusupil ng takot at pag-iingat. Sa matinding pagkabigla at pagnanais na makalayo upang humingi ng tulong, bahagyang napaatras si Winona. Ang kanyang siko ay hindi sinasadyang tumama sa isang maliit na paso ng halaman na gawa sa luwad na nakapatong sa pasimano ng bintana. Ang pagbagsak ng paso sa sahig na semento ay lumikha ng isang matunog na pagkabasag na bumasag sa katahimikan ng bakuran. Kasunod nito, ang liwanag mula sa ikalawang palapag ng mansyon ay biglang bumukas at ang anino ng isang tao ay mabilis na gumalaw patungo sa hagdanan. Mula sa loob ng bahay, narinig ang mabibigat na yabag ng mga paa ni Mateo na bumababa sa hagdanan patungo sa pintuan ng kusina. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay nagsimulang gumuhit ng mga puting linya sa madilim at maulang bakuran. Hinahawi ang mga anino ng mga puno. Sino yan? Ang sigaw ni Mateo ay puno ng suspisya at autoridad. Bawat salita niya ay tila kulog na nagpapatigil sa pagtibok ng puso ni Winona. Pinilit ng dalaga na mamilipit sa pinakamadilim na sulok ng pader, idinidikit ang kanyang katawan sa magaspang na semento, sa pag-asang hindi siya maaabot ng mapanuring liwanag. Sa gitna ng kanyang matinding takot, isang malaking anino ang dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Winona. Ito ang aso ng pamilya na si Brutus, ang hayop na kinatatakutan ng lahat dahil sa bangis nito. Ngunit sa halip na maglabas ng malakas na tahol na magbubunyag sa kinaroroonan ng dalaga, dahan-dahang inamoy ng aso ang kanyang nanginginig na kamay at humilig sa kanyang binti.
Tila nararamdaman ng hayop ang matinding panganib na kinakaharap ng taong palaging nagpapakain sa kanya ng palihim sa gabi. Nanatiling tahimik ang aso, nagsisilbing isang buhay na kalasag sa pagitan ni Winona at ng papalapit na panganib. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang lumalapit sa direksyon kung saan nakatago si Winona. Ang bawat hakbang ni Mateo sa damuhan ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang leeg. Pinilit ni Winona na huwag gumalaw, ngunit ang sugat sa kanyang kamay mula sa matatalim na kawat ng pader kanina ay patuloy na naglalabas ng dugo. Isang mapulang patak ang dahan-dahang gumuhit sa puting sahig ng beranda, direkta sa ilalim ng sinag ng liwanag na hawak ni Mateo. 1 pulgada na lamang ang layo ng liwanag mula sa kanyang kinalalagyan, at sa bawat segundo ng katahimikang iyon, ang tanging katanungang bumabagabag sa kanyang diwa ay kung ito na ba ang huling sandali na magagawa niyang ipagtanggol ang matandang walang laban na nasa loob ng silid. Ang sinag ng ilaw mula sa hawak na flashlight ni Mateo ay biglang huminto sa isang maliit at mapulang tuldok na namumukod tangi sa ibabaw ng puting marmol ng beranda. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga hakbang sa kinaroroonan ng patak ng sariwang dugo. Sa madilim na sulok, ang katawan ni Winona ay tila naging bahagi na ng pader sa pananatiling walang kibo, habang ang bawat paghinga niya ay sadyang pinipigilan hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang asong si Brutus ay nanatiling nakatayo sa harap ng dalaga. Ang kanyang malaking katawan ay nagsisilbing harang upang hindi tuluyang mahagip ng liwanag ang basang-basang anyo ni Winona. Bago pa man tuluyang makalapit si Mateo, ang pintuan ng kusina ay bumukas at lumabas si Lilia na may balot na makapal na balabal sa kanyang mga balikat. Ano ba iyang ginagawa mo rito sa labas, Mateo? Ang lamig-lamig ng hangin, baka magkasakit ka? Ang malambing at tila nag-aalalang tinig ng madrasta ay bumasag sa tensyon ng gabi. Ipinakita ni Mateo ang mantsa sa sahig, ngunit mabilis na sumagot ang babae nang may kasamang mahinang pag-ismid. Nako, baka iyan yung pusa na nakita ko kanina na sugatan ang paa matapos makipag-away sa ibang hayop. Huwag mong bigyan ng pansin ang dumi na yan, pumasok na tayo sa loob. Sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na mga salita, nagtagumpay si Lilia na akayin ang binata pabalik sa loob ng bahay. Bagaman ang mga mata ni Mateo ay muling lumingon sa kadiliman bago tuluyang isara ang pinto. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi nakapagbigay ng init sa pakiramdam ni Mateo. Mayroong isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang kalooban na tila isang tinik na ayaw bumitaw ni nagpasya siyang siya na mismo ang magdadala ng mainit na lugaw sa kanyang ama, isang bagay na palaging ginagawa ni Lilia sa likod ng saradong pinto. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga ng patagilid. Ang mga mata nito ay nakatitig sa dingding ng walang kibo. Upang ayusin ang higaan, dahan-dahang binuhat ni Mateo ang katawan ng ama. Ngunit ang kanyang mga kamay ay napatigil nang maramdaman ang kakaibang gaspang sa likuran nito. Dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na damit ni Don Claro at doon ay bumungad sa kanya ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Ang likod ng kanyang ama ay puno ng malalaking paltos at mga sugat na dulot ng matagal na pagkakababad sa dumi at hindi pagpapalit ng posisyon. Mga bed sores na hindi dapat naroon. Kung totoo ang sinasabi ni Lilia na maayos ang pag-aalaga rito, ang bawat sugat ay tila nagsusumigaw ng kapabayaan at kalupitan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Don Claro ay dahan-dahang lumingon sa kanyang anak. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang masaganang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga labi ay sapat na upang gumuho ang mundong kinalalagyan ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Paano niya naniwalaan ang mga matatamis na salita ni Lilia habang ang kanyang sariling ama ay nagdurusa sa ilalim ng parehong bubong?
Habang pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob upang hindi humagulgol sa harap ng ama, inayos niya ang unan ni Don Claro. Sa pag-angat niya ng mabigat na nem, may isang bagay na nahulog sa sahig. Ito ay isang punit-punit, naninilaw at lumanang kwaderno na may mga mantsa ng tuyong dugo sa pabalat nito. Nang dahan-dahan niyang buksan ang unang pahina, ang pamilyar na sulat kamay ni Winona ang bumungad sa kanya. Ang mga tala ng bawat oras, bawat gamot, at bawat pagmamalupit na sadyang itinatago sa kanya ng mahabang panahon. Ang bawat salita sa kwadernong iyon ay tila isang mitya na nagsimulang magliyab sa kanyang puso, habang ang isang malaking katanungan ay nagsimulang bumagabag sa kanyang diwa. Gaano kalalim ang kasalanang nagawa niya sa babaeng tanging nagmahal at nagtanggol sa kanyang ama. Dahan-dahang pinihit ni Mateo ang trangka ng pinto upang masiguradong walang sino mang makakagambala sa kanya sa loob ng silid ng kanyang ama. Ang maliit at naninilaw na kwaderno sa kanyang kamay ay tila may bigat ng 1 toneladang bakal. Bawat pahina ay nagdadala ng katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, binasa niya ang bawat detalye ng paghihirap na dinanas ni Don Claro sa kamay ni Lilia. Nakatala roon kung paano ipinagkakait ng madrasta ang pagkain, kung paano itinatago ang mga gamot, at ang bawat gabing puyat ni Winona sa pagbabantay habang siya ay masarap na natutulog sa ibang bansa. Ang mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib, habang ang bawat salitang isinulat ni Winona ay nagiging matalim na patalim na humihiwa sa kanyang konsensya. Napatigil ang kanyang paghinga nang makita ang mga resibo mula sa bahay sanglaan na nakaipit sa dulo ng kwaderno. Isang gintong kwintas na may palawit na krus, ang kaisa-isang alaala ng ina ni Winona. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang perang akala niya ay ninanakaw ng dalaga ay ang perang pinagpalit nito para sa sariling dugo at pawis upang mabili ang lunas para sa kanyang ama. Isang mainit at masakit na luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Mateo, kasunod ng isang mahabang hikbi na pilit niyang sinusupil sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang marahas na paghila niya kay Winona, ang mga masasakit na salitang ibinato niya rito, at ang malupit na gabi kung kailan hinayaan niyang mabasa ang dalaga sa ulan habang pinalalayas ito na parang isang kriminal. Ang bawat imahe ng nasaktang mukha ni Winona ay tila sumusumbat sa kanyang bawat hininga. Upang masigurado ang lahat, palihim na lumabas si Mateo at hinanap si Aling Rosa sa labas ng bakod ng kanilang mansyon. Sa pamamagitan ng kanyang malamig at awtoritadong boses, hinarap niya ang matandang tsismosa na noon ay tila balisang-balisa. Alam ko na ang lahat, Rosa. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Lilia para sirain ang pangalan ni Winona? Ang tanong ni Mateo ay direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil sa takot sa posibleng pagsampa ng kaso at sa talim ng titig ng binata, hindi na nakapagsinungaling ang matanda. Umamin ito na binayaran siya ni Lilia upang magkalat ng mga maling balita tungkol sa kalantiri ni Winona para mawalan ito ng kakampi sa barangay. Ang pag-amin na iyon ay tila huling pako sa krus na binuhat ni Mateo para sa kanyang sarili. Bumalik si Mateo sa loob ng bahay na may dalang kakaibang katahimikan. Ang kanyang dating maalab na galit ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Nais niyang sumigaw, nais niyang saktan si Lilia, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino upang mailigtas ng tuluyan ang kanyang ama. Inayos niya ang kanyang sarili at pilit na ibinalik ang maskara ng isang walang alam na anak. Mariin niyang ikinubli ang kwaderno sa loob ng kanyang jacket. Ramdam ang bawat hibla ng papel na tila sumasamo ng katarungan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa kanyang madrasta, ay wala na ngayong ibang nakikita kundi ang isang mapanganib na halimaw. Eksaktong pagpasok niya sa sala ay bumukas ang pintuan mula sa labas. Pumasok si Lilia na may suot na napakatamis ng ngiti. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel na walang anumang itinatagong dumi sa budhi.
Anak, nandito na si Attorney Perez para sa medical papers at testament ng papa mo. Kailangan na nating ayusin ito para hindi na tayo mahirapan sa hinaharap. Malambing na saad ng madrasta habang sinusuyod ng tingin ang ekspresyon ni Mateo. Dahan-dahang lumingon ang binata. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinititigan ang babaeng pumatay sa tiwala ng kanilang pamilya. Sige po ma, tapusin na natin ito ng mabilisan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang babala na hindi naintindihan ni Lilia. Habang sa kalooban ng binata, ang tanging katanungang nanatiling nakabitin ay kung sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang dambuhalang kasama ang kanyang kinalaban ng mag-isa. Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Nakalatag sa ibabaw ng mesa ang makakapal na dokumento na magtatakda ng katapusan ng lahat ng pinaghirapan ni Don Claro. Si Attorney Perez ay may suot na isang mapanlinlang ng ngiti habang dahan-dahang inilalapit ang dulo ng isang mamahaling pluma sa nanginginig na mga daliri ng matanda. Sige na, Don Claro, pirmahan nyo na ito para wala na tayong problema. Ang boses ng abogado ay puno ng pekeng pagsuyo na nagkukubli ng matinding kasakiman. Sa tabi nito, si Lilia ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pasikretong kinakapa ang maliit na hiringgilya na nakatago sa loob ng kanyang mahabang manggas. Handang-handa ng isagawa ang huling hakbang ng kanyang maitim na balak sa sandaling mailapat ang tinta sa papel. Si Don Claro ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay basa ng luha at pawis. Ang kanyang mga labi ay pilit na bumubuka, ngunit walang anumang tunog ang lumalabas, kundi isang mahinang pag-ungol ng pagtutol. Sa kabila ng kanyang paralysis, pilit niyang tinitigasan ang kanyang mga daliri upang hindi hawakan ang panulat. Isang huling pakikipaglaban ng kanyang dangal laban sa mga buwayang nakapaligid sa kanya. Subalit ang abogado ay walang awa. Mariin nitong hinawakan ang kamay ng matanda, pilit na iginuguhit ang unang titik ng pirma sa dokumento. Sa gitna ng tensyong iyon, isang malakas na tunog ng pagkakalabog ang narinig mula sa kisame ng imbakan sa itaas ng sala. Ang lahat ay napalingon, ngunit bago pa man sila makakilos, isang anyo ng tao ang biglang lumitaw mula sa itaas. Mabilis na bumaba at lumundag sa gitna ng silid. Ito ay si Winona. Ang kanyang anyo ay nakapanghihilakbot. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang muka ay maputla at hapo, parang isang multo na nagmula sa kabilang mundo upang maningil. Walang pasubali niyang hinampas ang kamay ni Attorney Perez. Dahilan upang tumilapon ang pluma at mag-iwan ng isang mahabang mantsa ng tinta sa ibabaw ng di tapos na dokumento. Nawala ang maskara ng kabaitan sa mukha ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit nang makita ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang napaalis. You're a nuisance. Magnanakaw ka, bakit ka pa bumalik? Ang sigaw ng madrasta ay puno ng puot. Dahil sa takot na mabigo ang kanyang plano, mabilis na dinampot ni Lilia ang isang mabigat at matigas na plorera na gawa sa tanso na nakapatong sa malapit na mesa. Itinaas niya ito ng mataas, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagnanais na patahimikin ng tuluyan si Winona. Sa halip na umiwas o lumaban, walang ibang naisip si Winona kundi ang kaligtasan ng kanyang amo. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng wheelchair at buong pagmamahal na yinakap ang katawan ni Don Claro. Isiniksik ang kanyang ulo sa dibdib ng matanda upang magsilbing buhay na kalasag. Ipinikit ni Winona ang kanyang mga mata. Hinihintay ang bagsak ng matigas na tanso sa kanyang bungo. Handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa taong nagligtas sa kanyang ina noon. Ngunit ang inaasahang hapdi ay hindi dumating. Sa halip, ang hangin ay muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Winona ang kanyang mga mata at lumingon sa itaas. Doon niya nakita ang isang malakas at matipunong braso na humarang sa plorera. Si Mateo ay nakatayo sa pagitan nila. Ang kanyang muka ay seryoso at gabi ang kadiliman sa kanyang mga mata.
Mariin niyang nahawakan ang plorera, ilang sentimetro lamang ang layo mula sa ulo ni Winona at mula sa kanyang nasugatang palad dahil sa talim ng tanso, ang mapupulang patak ng dugo ay dahan-dahang gumuhit pababa, pumapatak sa puting sahig ng sala na tila isang simbolo ng nababasag na kasinungalingan. Sa isang marahas na pagkumpas ng kanyang braso, buong lakas na inihagis ni Mateo ang tanso na plorera sa kabilang panig ng silid. Ang pagtama nito sa pader ay lumikha ng isang matinding tunog ng pagbagsak, kasunod ng pagkakadurog ng mga seramikang dekorasyon sa paligid na nagkalat sa makintab na sahig. Nanatiling nakatayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay naglalatang sa puot habang nakatitig sa kanyang madrasta. Bago pa man makapagsalita si Lilia, isang mabilis at mabigat na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng taon ng panloloko at lahat ng sakit na tiniis ng kanyang ama. Anak, Mateo, anong ginagawa mo? Sinusubukan kaming patayin ng babaeng iyan. Nasisiraan na siya ng bait. Ang boses ni Lilia ay puno ng panginginig. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging biktima habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ngunit hindi na natinag si Mateo. Dinukot niya mula sa kanyang jacket ang naninilaw at duguang kwaderno ni Winona, kasama ang makakapal na resibo mula sa bahay sanglaan. At buong puot itong isinalaysay sa harap ng mukha ni Lilia. Ang bawat pahina ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting anino ng katotohanan na dahan-dahang lumalapag sa paanan ng madrasta. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nabasa ko ang lahat, Lilia. Ang bawat hapdi, bawat gutom, at bawat pagmamalupit na ginawa mo sa papa habang wala ako. Ang boses ni Mateo ay tila kulog na yumanig sa buong mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang itinaas ni Winona ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak na isang lumang telepono. Pinindot niya ang isang pindutan at mula sa maliit na speaker nito, ang malinaw na usapan ni Lilia at Attorney Perez kagabi ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang bawat salita tungkol sa pagpatay kay Don Claro at ang pagtuturok ng lason ay narinig ng lahat ng naroon. Namutla ang mukha ni Perez, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa takot habang dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Sinusubukang humanap ng paraan upang makatakas mula sa lumalalang sitwasyon. Hindi na naghintay si Mateo. Sa isang mabilis na senyas, ang malaking pintuan ng mansyon ay bumukas ng malawak. Hindi ito ang hangin, kundi ang puwersa ng mga alagad ng batas na kanina papalihim na tinawagan ni Mateo matapos niyang makausap si Aling Rosa. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang dalawang salarin. Ang kislap ng mga bakal na posas sa ilalim ng liwanag ng chandelier ay nagsilbing huling tuldok sa marangyang buhay na ninakaw ni Lilia. Wala nang nagawa ang madrasta kundi ang humiyaw sa galit at desperasyon habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa sahig sa pagnanais na kumapit sa yaman na kailanman ay hindi naging kanya. Nang muling bumalik ang katahimikan sa sala, dahan-dahang lumapit si Mateo sa wheelchair ng kanyang ama. Sa isang bihirang sandali ng himala, itinaas ni Don Claro ang kanyang nangangatog na kamay at mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang anak. Tumango ang matanda nang may mga matang puno ng pasasalamat at luha, isang tahimik na pagkilala na sa wakas, ang kanilang pamilya ay malaya na. Lumingon si Mateo kay Winona upang humingi ng tawad, upang sabihing tapos na ang laban. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niyang unti-unting pumipikit ang mga mata ng dalaga. Ang katawan ni Winona na sadyang pinatigas ng gutom at matinding pagod sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang lumaalay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at tila isang dahon na nalalanta, siya ay dahan-dahang bumagsak patungo sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa marahas na pagkaladkad ng mga awtoridad kay Lilia at Attorney Perez palabas ng mansyon. Ang madrasta ay patuloy na nagpupumiglas,
Ang kanyang mamahaling sapatos ay kumakalos sa sahig habang ang kanyang buong anyo ay puno ng desperasyon at kahihiyan. Sa labas ng gate, ang mga kapitbahay na dati ay naniwala sa kanyang mga kasinungalingan, kabilang si Aling Rosa ay nakatayo sa ilalim ng ambon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at ang ilan ay tahasang nagpahayag ng kanilang puot sa pamamagitan ng marahas na pagturo sa mga salarin habang inilululan sa sasakyan ng mga pulis. Ang kislap ng mga ilaw na pula at asul mula sa itaas ng mga sasakyan ay nagsilbing saksi sa tuluyang pagguho ng kahariang binuo ni Lilia sa ibabaw ng luha at dugo ng iba. Ngunit sa loob ng sala, tila huminto ang mundo para kay Mateo. Binitawan niya ang lahat ng dokumento at mabilis na lumuhod upang saluhin ang bumagsak na katawan ni Winona bago pa man ito tumama sa matigas na sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo kung gaano kagaan ang dalaga. Tila siya ay isang tuyong dahon na walang natitirang sustansya sa katawan. Winona! Winona! Wake up! Please, wag mo akong iwan ng ganito. Ang boses ni Mateo ay puno ng panginginig at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang maputlang pisngi ni Winona na tila yelo sa lamig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa noo ng dalaga, humahalo sa bakas ng dumi at pagod sa mukha nito. Mabilis na dumating ang pangkat ng mga yaman tao mula sa ambulansya, habang maingat na inililipat si Winona sa isang stretcher. Isang maliit at puting bagay ang dahan-dahang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang punit-punit na apron. Ito ay isang simpleng kutsara na gawa sa plastik. Ang kutsarang ginagamit niya gabi-gabi upang matiyagang pakainin si Don Claro sa gitna ng kadiliman. Nang makita ito ni Mateo, tila may isang malaking kamay na pumiga sa kanyang puso. Ang maliit na kutsarang iyon ay simbolo ng libu-libong sandali ng pagtitiis at pagmamahal na kanyang binaliwala at tinawag na pagnanakaw. Mariin niyang kinuyom ang kutsara sa kanyang palad. Hinahayaan ang matulis na dulo nito na bumaon sa kanyang balat, bilang paalala ng kanyang sariling pagkakamali. Sa ospital, ang pasilyo ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, na tanging ang mahinang paglakad ng mga nurse ang bumabasag. Nakaupo si Mateo sa labas ng silid ng emergency, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kabilang banda, si Don Claro ay ligtas na ring naisugod sa kabilang kwarto upang gamutin ang kanyang mga bed sores at suriin ang kanyang puso. Ang matanda ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuan, tila naghihintay din ng balita para sa dalagang nag-alay ng lahat para sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid ni Winona. Lumabas ang isang doktor na may hawak na folder. Ang kanyang mukha ay nababakas ng pagod at isang seryosong ekspresyon. Mabilis na tumayo si Mateo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa kaba. Doc, kumusta po siya? Is she going to be okay? Ang tanong ni Mateo ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng emosyon. Tumingin ang doktor ng diretso sa mga mata ni Mateo bago bumitaw ng isang malalim na buntong hininga. Ginawa namin ang lahat, Sir Mateo. Pero ang katawan niya ay sobrang hina dahil sa matagal na panahon ng gutom at stress. Sa ngayon, hindi namin masiguro kung kailan o kung magigising pa ba siya dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang sistema. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang dumudurog sa natitirang pag-asa ni Mateo. Habang ang tanging narinig na lamang sa paligid ay ang mahaba at tuyot na tunog ng makina na sumusukat sa mahinang tibok ng puso ni Winona sa loob ng silid. Ang loob ng silid sa ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba may sariling bigat. Isang katahimikang pilit na sumasakal sa bawat hininga ni Mateo. Tanging ang patuloy na pagkurap ng mga berdeng linya sa monitor at ang bahagyang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Winona ang nagpapatunay na may buhay pa sa loob ng apat na sulok na iyon. Nakaupo si Mateo sa tabi ng kama, ang kanyang katawan ay tila naging rebulto ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Winona.
Isang kamay na noon ay pinalo niya at tinawag na kamay ng isang magnanakaw. Ngunit ngayon ay ramdam niya ang bawat buto at bawat gaspang ng balat nito na tila isang mapa ng lahat ng hirap na pinagdaanan ng dalaga. Hindi mapigilan ni Mateo ang pag-agos ng mga luhang kanina pa nagbabadyang kumawala. Ang bawat patak ng kanyang pighati ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi bago bumagsak sa mga daliri ni Winona. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang boses niyang puno ng puot, at ang marahas niyang pagtaboy sa nag-iisang tao na sadyang nagmahal sa kanyang ama nang higit pa sa sariling buhay nito. Ang bawat imahe ng nasaktang mukha ni Winona ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw, nais niyang humingi ng kapatawaran sa hangin. Ngunit tanging ang panginginig ng kanyang mga balikat at ang pigil na hikbi ang naging tugon ng kanyang nanunumbat na konsensya. Lumapit ang doktor at dahan-dahang ipinaliwanag ang kabuuan ng medikal na ulat ni Winona. Ang bawat salita nito ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang parusa. Sinabi ng doktor na bukod sa malnutrisyon at matinding pagod, ang katawan ni Winona ay puno ng mga lumang pasa at sugat na tila sadyang hindi ginamot sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng matinding pagtatrabaho at pilit na pagtitiis. Nang marinig ito, tila gumuho ang huling piraso ng mundo ni Mateo. Kinuha niya ang isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang malambot na puting tela. Sa gitna ng kanyang pagluha, dahan-dahan niyang sinimulang punasan ang mga daliri ni Winona. Tila ba sa bawat haplos niya ay sinusubukan niyang burahin ang lahat ng sakit na idinulot niya rito. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat at paggalang, isang tahimik na panalangin na sana ay maramdaman ng dalaga ang kanyang taos-pusong pagsisisi. 3 araw ang lumipas na tila ba walang katapusan, hanggang sa isang hapon kung kailan ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa pagitan ng mga kurtina, nakita ni Mateo ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Winona. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa matinding kaba at pag-asa. Dahan-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na liwanag at tuwa, ang bumungad sa kanyang paningin ay ang malungkot at duguang mga mata ni Mateo. Walang mababakas na anumang emosyon sa mukha ni Winona. Ang kanyang paningin ay tila malayo. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay pagod na sa pakikipaglaban sa mundong ito. Sinubukan ni Mateo na magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Winona, salamat sa Diyos at gising ka na. Patawarin mo ako. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari uli ito. Ang binata ay mabilis na humawak sa kamay ng dalaga, nagnanais na maipadama ang init ng kanyang pangako. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ni Mateo ang dahan-dahan ngunit determinadong paghila ni Winona sa kanyang kamay. Iniwas ng dalaga ang kanyang paningin at tumitig sa blangkong pader. Ang kanyang boses ay mahina, tuyot at walang anumang buhay na tila ba nanggagaling sa kabilang panig ng isang malalim na hukay. Pabayaran na lang po ang utang ko sa ospital mula sa mga sahod kung hindi nyo na ibigay at pagkatapos ay aalis na ako. Hindi ko na po kaya, Kuya Mateo. Gusto ko na pong mapayapa. Ang bawat salita ni Winona ay tila isang malamig na hangin na tuluyang nagpalamig sa silid, nag-iiwan kay Mateo na nakatulala at nagtatanong kung mayroon pa nga bang puwang ang kapatawaran sa isang pusong tuluyan na niyang winasak. Nananaig ang isang malamig at malungkot na katahimikan sa loob ng silid habang maingat na itinutupi ni Winona ang kanyang ilang pirasong damit. Bawat galaw niya ay tila may kasamang matinding bigat, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa pagod na nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo si Mateo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga na tila ba bawat segundo ay isang pagkakataon na unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Nais niyang lumapit, nais niyang pigilan ang bawat pagtiklop ng tela. Ngunit ang alaala ng sarili niyang kalupitan ay nagsisilbing pader na humaharang sa kanya. Ang tanging naririnig sa silid ay ang banayad na pagkaluskos ng mga gamit at ang mabigat na paghinga ni Mateo
na puno ng hindi masabing pighati. Bago tuluyang lumabas, dinala ni Mateo si Winona sa silid ni Don Claro upang magpaalam. Ang matanda, na ngayon ay masigla na at nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana, ay dahan-dahang lumingon. Nakita ni Winona ang masuyong ngiti sa mga labi ng kanyang amo, ang taong naging rason ng kanyang pananatili sa gitna ng impyerno. Dahan-dahang itinaas ni Don Claro ang kanyang nanginginig na kamay at banayad na hinaplos ang pisngi ni Winona. Tumango ang matanda nang may mga matang nagniningning sa luha ng pasasalamat at pagpapala. Sa simpleng galaw na iyon, tila sinasabi ni Don Claro na malaya na siya, na ang lahat ng utang na loob ay lampas-lampasan na niyang nabayaran ng kanyang katapatan. Isang tahimik na paglaya ang naramdaman ni Winona. Isang paghilom na nagsimula sa basbas ng taong pinakaimportante sa kanya. Mateo, pakiabot na lang po ng maleta ko sa labas. Ang mahinang tinig ni Winona ay bumasag sa katahimikan habang papalabas sila ng mansyon. Walang imik na kinuha ni Mateo ang maliit at luma ng maleta. Habang naglalakad sila patungo sa gate, ang bawat hakbang ni Mateo ay tila pagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang pagsasama. Huminto sila sa tapat ng taxi na naghihintay sa labas. Sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, nakita ni Mateo ang pamumutla pa rin ni Winona, ngunit mayroon ng bakas ng kapayapaan sa mga mata nito. Dahan-dahang lumapit si Mateo, sapat lamang ang distansya upang hindi matakot ang dalaga, at maingat niyang inayos ang nakatuping kola ng jacket ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay nag-iingat na huwag sumagi sa balat ng dalaga. Isang kilos ng paggalang sa mga sugat na hindi patuluyang naghihilom. Winona, I know sorry is not enough. Ang boses ni Mateo ay garalgal at halos maglaho sa hangin. Pero gusto kong malaman mo, hihintayin ko ang araw na mapapatawad mo ako. Kahit gaano pa katagal, hihintayin kita. Tiningnan siya ni Winona ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa kaibuturan ng kaluluwa ng binata. Walang salitang lumabas sa mga labi ng dalaga, ngunit ang marahang pagtango niya ay sapat na upang magbigay ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa wasak na puso ni Mateo. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mukha ni Winona bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang taxi palayo, nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng kalsada. Pinanood niya ang sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Hindi niya napansin na may isang maliit na papel na nalaglag mula sa bulsa ni Winona bago ito sumakay. Isang resibo ng bahay sanglaan para sa kwintas ng ina nito na sadyang iniwan ng dalaga. Habang pinupulot ni Mateo ang papel, ang hangin ay muling naghatid ng isang malamig na katanungan sa kanyang diwa. Sapat ba ang pagsisisi at paghihintay upang muling pagdugtungin ang dalawang pusong pilit na pinaghiwalay ng puot at pagkakamali? O ang paglaya ni Winona ay ang huling kabanata na ng kanilang kwento? 6 na buwan ang lumipas na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig, dahan-dahang humuhugas sa lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at banayad na ihip ng hangin, matatagpuan ang isang maliit na tindahan ng mga halaman. Si Winona ay hindi na ang maputla at naghihingalong dalaga na kinaladkad sa ulan. Ngayon, ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng bakas ng kulay rosas na kalusugan at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat talulot ng bulaklak na kanyang hinahawakan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkabuhay muli. Isang bulaklak na dumaan sa pinakamadilim na bagyo bago tuluyang bumuka ng may dangal. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga puting rosas, dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na pelus na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang counter. Sa loob nito ay kumikinang ang gintong kwintas na may palawit na krus. Ang kaisa-isang alaala ng kanyang ina na akala niya ay tuluyan na niyang nawala. Naalala niya ang araw na dumating ang isang package mula sa syudad, bit-bit ang kwintas na ito at isang maikling liham na may sulat kamay ni Mateo.
Para sa puso mong walang katumbas. Ang nakasulat doon. Alam ni Winona na hindi lamang ang kwintas ang ibinalik sa kanya, kundi maging ang bahagi ng kanyang pagkatao na sadyang ninakaw ng kawalang katarungan. Sa bawat haplos niya sa malamig na metal ng kwintas, nararamdaman niya ang pagsisikap ng isang lalaki na hilumin ang mga sugat na siya mismo ang nagdulot. Habang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak, naramdaman ni Winona ang pagpasok ng isang tao sa kanyang tindahan. Ang dahan-dahang paghila ng pinto at ang aninong lumitaw sa sahig ay naging pamilyar sa kanyang pandama. Nang siya ay tumingala, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa mga rosas. Wala na rito ang suot na mamahaling terno o ang anyo ng isang mapagmataas na amo. Siya ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo at may bitbit na isang maliit na ngiti na puno ng pagpapakumbaba. Pwede bang bumili ng mga bulaklak para sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko? Ang boses ni Mateo ay malambing. Wala nang bakas ng puot, kundi puro respeto at pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Mateo, pinanatili ang sapat na distansya upang maiparamdam kay Winona na siya ay malaya at hindi nararamdaman ang anumang pagpilit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ang kanyang paningin ay tila nagsasabi ng libu-libong salita ng paghingi ng tawad na hindi kayang bigkasin ng dila. Winona, hiling ko lang ay isang pagkakataon. Hindi bilang anak ng amo mo, at hindi dahil sa utang na loob. Gusto kitang ligawan mula sa umpisa, bilang lalaking nagnanais na mapunan ang lahat ng lungkot na naranasan mo. Ang saad ng binata habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pangunawa. Dahan-dahang inilabas ni Winona ang kwintas mula sa kahon at inabot ito kay Mateo. Isang maikling pagtango ang ibinigay ng dalaga, isang tahimik na pahintulot na nagpabilis sa tibok ng puso ng binata. Maingat na humakbang si Mateo palapit, ramdam ang init ng bawat hininga sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwintas at dinala ito sa likuran ng leeg ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumagi sa balat ng dalaga, isang magaan at maingat na haplos na nagdala ng kakaibang kuryente sa kanilang kapwa damdamin. Sa sandaling mailapat ang lock ng kwintas, tila may isang mabigat na kadena rin ang tuluyang nakalas sa kanilang mga puso. Ang haplos ng kamay ni Mateo sa balikat ni Winona ay nanatili ng ilang segundo, isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, wala ng ulan na magdudulot ng lamig, kundi tanging ang init na lamang ng isang bagong simula sa ilalim ng naglalabyab na sikat ng araw. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagpapaalam, nag-iiwan ng kulay gintong sinag sa malawak na hardin kung saan ang mga halamang itinanim ni Winona ay malagunang namumukadkad. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, makikita si Don Claro na dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang determinasyon, malayo sa anyo ng matandang paralisado na dating nakakulong sa madilim na silid. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang bawat talulot ng bulaklak. Tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng kalayaang ipinaglaban para sa kanya ng isang dalagang may busilak na puso. Sa loob ng kusina, ang bango ng masarap na hapunan ay humahalimuyak sa buong bahay. Si Winona ay abala sa paghahanda ng paboritong ulam ni Don Claro. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kagaanan at kagalakan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng tiwala na siya ay nasa isang lugar kung saan siya ay tunay na pinahahalagahan. Dahan-dahang pumasok si Mateo at tumayo sa likuran ni Winona. Hindi na kailangan ang anumang salita upang maipadama ang lalim ng kanilang ugnayan. Marahang naramdaman ni Winona ang mga bisig ni Mateo na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran at ang banayad na pagdampi ng noo ng binata sa kanyang balikat. I'm so glad you're here, Winona. You changed everything. Ang bulong ni Mateo ay puno ng katapatan. Humarap ang dalaga at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Mateo.
We saved each other, Mateo. Ang tugon niya na may kasamang kinang ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng kahapon ay tuluyan ng naglaho na ibaon na sa limot kasama ang mga kasinungalingang minsang sumubok sa kanilang katatagan. Minsan ay may dumating na liham mula sa loob ng kulungan. Isang sulat mula kay Lilia na humihingi ng tulong at kapatawaran. Ngunit sa halip na buksan ito, hinayaan lamang ni Mateo na manatili ang papel sa ibabaw ng mesa hanggang sa tuluyan itong mailagay sa basurahan. Ang kapatawaran ay para sa mga taong marunong magsisi, ngunit para sa isang pusong binalot ng kasakiman hanggang sa huli, ang katarungan ang tanging nararapat na kasagutan. Ang mansyon na dati ay saksi sa kalupitan ay isa na ngayong tahanan na puno ng tawanan at tunog ng masayang pagdiriwang ng buhay. Habang silang tatlo ay masayang nagsasalo sa hapagkainan, ang tunog ng kanilang pag-uusap ay nagbibigay ng init sa malamig na simoy ng gabi. Ang utang na loob ni Winona kay Don Claro ay hindi na isang pabigat o tanikala, kundi isang matibay na pundasyon ng isang pamilyang binuo ng tunay na pagmamahal at malasakit. Ang bawat sulyap ni Mateo kay Winona ay may dalang pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-aaruga, habang ang ngiti ni Don Claro ang nagsisilbing pinakamagandang gantimpala para sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging nananatili ay ang katotohanang ang kabutihan ng loob ay palaging makakahanap ng daan patungo sa liwanag at ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad.